Good morning mga kasandi. Ito naman tayo sa ating kusina. At ngayong araw na ito mga kaibigan ay tayo magluluto ng... Ayan, nakita niyo yan? At ito, planggana. Magluto tayo ngayon ng isda. Ayan, ginataang isdang tulingan. Maliliit lang yan, hindi ganun kalalaki yan. Pero sakto lang din ang laki niyan. Yung parang galunggong na malalaking galunggong, ganun lang siya kalalaki. So, gagataan natin siya. Yun ang ating nyog. At meron ako ditong santol. Masarap yan. So, yung santol po natin, kasi sobrang maasim po talaga, ang ginawa ko po dyan ay medyo binanlian ko ng mainit na tubig at medyo pinigaan ko ng konti para di siya masyadong maasim. Gusto ko kasi yung tama lang na asim. Ayoko ng sobrang maasim kasi nga acidic tayo. So, medyo ililesin lang natin yung ating, yung sobrang asim ng ating santol. Kaya, ayan ginawa natin, binanlian. So, tutuloy na natin. Ilalagay ko na dyan ang ating isda. Ihapatan ko na dyan at lalagyan natin siya ng ating sabaw. So, abang-abang. So, ito na mga kaibigan, sinalansan na natin dito yung ating isda. Ayan, sinalansan natin ang ayos dyan ang ating mga isda. At maglalagay tayo dito ng meron ako ditong 3 butil na pinitpit na bawang. Ilalagay natin siya dyan. At meron din ako ditong hiniwang sibuyas. Ayan, ilalagay na rin natin siya dyan. At syempre, sasamahan natin siya ng ating mga panimpla para ma-absorb na. Siya nga pala, ikinilagay ko na dito yung ating ikalawang gata. So, nandoon din nakatabi din yung kakang gata at mamaya po, pag natuyo na po ito ay gagamitin po natin yun, ilalagay natin siya dyan. So, bali, ito muna, unang gata muna siya, maglalagay tayo ng konting asin. Timplahan natin siya para ma-absorb na ng ating isda yung mga pampalasa na ilalagay natin. Maglalagay tayo ng pamintang durog. Yun. At maglalagay din ako ng laurel para mabango yung ating isda. Kumbaga, siguradong tanggal yung lansa ng ating isda. Yan. Siyempre, maglalagay din ako ng patis, dagdag pampalasa. At maglalagay rin tayo ng ating pampalinamnam para makumpleto ang lasa ng ating luto. Huwag natin kalimutan maglagay ng, ayan, baka naman. So, kumpleto ng ating mga pampalasa at mamaya i-adjust na lang natin ito kung okay na ba yung lasa niya. Saka na tayo mamaya. So, meron tayo mamaya tikiman time. So, pagkatapos ito mga kaibigan ay ilalagay natin siya dyan sa ating lutuan. At syempre, tatakpan natin siya. Yan. Saan din na siya sa ating lutuan. So, iuna natin ito. So, ayan. So, tatakpan lang natin yan. So, ito na bisitahin natin ang ating niluluto at ayan. So, tinanggal ko na yung takip at medyo hayaan ko na lang muna siyang kumulo na ganyan para matayo yung kanyang sabaw para malagay natin yung ating kakagata. Siyempre, maglalagay ako nito ng 2 siling labuyo. Hindi ako nakabili ng siling haba, kaya ito na lang ang gagamitin natin. Hindi ko siya dudurugin kasi yung mga bata baka hindi makakain kapag masyadong maanghang. So mamaya na lang siguro kapag kumuha ako ng para sa akin, saka ako na lang siguro dudurugin yung aking sili kung gusto ko talaga na maanghang. So ganyan muna at hintayin mo natin na matuyo ang sabaw bago natin ilagay ang kakanggata. So after a few minutes, ito na nga tuyo na yung ating sabaw. So lalagay natin ganito yung ating kakanggata para matapos na tayo magluto. So, ano lang natin, kailangan lang muna na maluto yung ating gata. So, medyo pagmantikain natin ng konti bago natin siya hanguin. Okay? So, antayin-tayin na tayo ilang saglit na lang at malapit na tayo makapagluto ng ating ulam na masarap. Ayan. So, ito na mga kaibigan ng ating luto at ready na yan para ating ihain sa ating hapagkainan. Kaya naman, atin ang papatay ng ating apoy at tunuloy tayo magkita-kita sa ating hapagkainan. So, ayan po ang ating niluluto. Ayan, no? Nagamantika na po yung kanyang sabaw. At masarap po yan. Kaya, okay na yan. So, para sa mga katulad kong Bicolano, maurag talaga pagdating sa mga gata-gata. So, yan na po ang ating final look. And then, doon tayo sa ating hapagkainan. Ayan. So, ito mga kaibigan ng ating final output. Ayan na po ang ating malapot na gata. Ayan. Napakasarap naman, di ba? So, yan na po yung ating ginataang tulingan na may santol. Ayan. Siyempre nilagyan natin siya ng pampaganda para maganda ang ating presentasyon. So lahat naman po na nakalagay na dyan ay kinakain po yan. Ito po yung bulaklak ng blue ternate at ito naman ay ang
ang alokbati na talbos. So, pwede po natin kainin yan. Ayan. So, ayun naman kaibigan. Tapos na tayo. At ayan, sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, ang aking laging iniwanan sa inyo ay huwag gawing komplikado ang buhay. Mamuhay ng simple at masaya. Tara, kain na. O, ayan na. Bye-bye and see you again on my next vlog.